HPG Special Operation Division na si Police Colonel Mel Casanova Estolano, no? Grave misconduct, dishonesty, unbecoming of a police officer. Ang sabi dito ay kumubra daw, no? Nag-ugat ito sa kaso sa umano'y pagtanggap ni Escolano ng hindi bababa sa 7 million. 7 million, mga kaibigan, no? Tumanggap siya ng 7 million mula sa high-profile na detainee para sa protection. So, anong punto ko dito? Ngayon sa panahon ni PBBM, pati yung mga maliliit na mga pulis, na mga walang ranggo, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob at tibay ng loob para lumaban sa katiwalian. Tingnan niyo mga kaibigan, no? Yung hepe nila, nireklamo na nila. Ngayon to nangyayari sa panahon ni PBBM na pati yung mga maliliit na mga kapulisan, yung mga walang kaya na alam nila na wala silang ranggo, ay natututo na sila at nagiging matapang na sila para manindigan. Dahil alam nila na sa panahon ni PBBM, walang sinisino at walang kinakampihan. Walang palakasan. Hindi katulad sa nakaraang administrasyon sa panahon ni Duterte na, oy, kapag malakas ka, 3-star general ka, ay malakas ka kay Duterte. Hindi ka pwedeng kasuhan. Yung walang magkakalakas ng loob na magkakaso. Kasi kasangga ka ni Duterte, di ba? Ganun yun mga kaibigan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kahit yung ating mga kapulisan na walang ranggo, sila po ay nagkakalakas ng loob para idemanda, ihabla yung kanilang mga hepe. Yan po, kapag ang Pangulo matino, hawa-hawa na. Makita mo mga kaibigan, nung si PBBM nagdeklara tungkol dito sa mahiya naman kayo, mga flood control project. Tingnan mo nangyari, Congress, Senado, halos lahat gusto mag-imbestiga, halos lahat gustong pagkatapos, nakikita niyo ba ngayon sa panahon ngayon ni PBBM, nakikita niyo na napapansin niyo, ang daming gustong tumulong. Kita niyo mga kaibigan, ang dami ngayon nagbibida-bida ng mga mayor, naglalabas sa social media na sila ay tumutulong, sila ay ganito. Uso ngayon ang good governance. Uso na ngayon ang transparency. Dahil ang Pangulo natin ay gusto good governance, gusto transparency. Ang Pangulo kasi natin ngayon ay hindi siya, ayaw niya ng katiwalian at hindi niya kinukonsinti ang katiwalian. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na kinukonsinti ang mga katiwalian. In fact, si Duterte, mga kaibigan, ay naglabas ng memorandum na sinasabi niya na hindi pwedeng papuntahin ang kanyang mga cabinet members sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Hindi pwedeng pilitin ang kanyang mga kabinete na ipa-attend sa Blue Ribbon Committee ng Senado dahil ayaw ni Duterte na iniimbestigahan ang kanyang mga cabinet members. Inaabsuelto ni Duterte ang kanyang mga cabinet members. Ganyan si Duterte. Kurakot. At kurakot na nga mga kaibigan, ipinagtatanggol pa niya ang kanyang mga cabinet members. Real talk yan real talk yan. Merong resibo yan. Si Duterte ay naglabas ng memorandum para ang kanyang cabinet members ay hindi makapunta sa Senado. Diba? Yan yun mga kaibigan. No? Kaya ngayon sa panahon ni PBBM, halos lahat gusto maging champion. Champion sa paglaban sa katiwalian. Diba? Hank Eros Rayon, tama kayo ma'am. Kaya pag DDS infected area, layuan na agad at idadamay kayo sa kahihiyan. Correct, no? Tama ka dyan. Tumpak, no?
Sabi naman ni Rise Up Pinoy, "Ma'am, pakisagot, bakit hindi sinusuportahan ni Speaker Romualdez ang sinabi ni BBM na itigil ng impeachment?" Bakit? Unang-una, si Speaker Martin Romualdez ay hindi rin diktador. At si PBBM ay hindi rin diktador. At FYI, iko-correct lang kita, Rise Up Pinoy. Hindi sinabi ni PBBM na itigil ang impeachment. Hindi niya sinabi yan. Walang dinidikta si PBBM. Never niyang sinabi. Wala kang makikita, no? Sa statement ni PBBM na siya ay nagdikta na itigil niyo na yan. At hindi rin niya sinabi niya, ay ituloy niyo yan. Ano ang sinasabi ni PBBM? Ano ang sinasabi ng palasyo? Hands off ang Pangulo dyan. Hindi trabaho ng Pangulo yan. Trabaho yan ng Kongreso at ng Senado. Hands off si PBBM. Wala siyang pakialam dyan. Yan yon. At si Speaker Martin Romualdez naman, hindi rin siya diktador para sabihan yung mga kongresista na ay wag na kayo mag-impeachment. Bakit? Ang taong bayan. Ang nag-impeach kay Sara Duterte ay ang taong bayan, hindi ang Kongreso. Tandaan mo yan, Rise Up Pinoy. Ang taong bayan ang nag-impeach kay Sara Duterte at hindi ang Kongreso. Taong bayan. Kita mo naman, lumalabas, di ba, sa mga survey, majority of the Filipinos wants trial. Gusto ng mga majority ng mga Pilipino na mag-undergo si Sara Duterte sa trial para linisin niya ang kanyang sarili kung hindi ba talaga siya magnanakaw. Kasi sa ngayon, ang tingin sa kanya ng mga Pilipino, majority of the Filipino, ang tingin sa kanya, siya ay isang magnanakaw. Kaya nga kailangan niyang linisin ang kanyang sarili para maiba ang tingin ng mga Pilipino sa kanya. Ganon din ako. Hangga't hindi niya nalilinis ang sarili niya sa impeachment trial, isa lang ang tingin ko sa kanya. Siya ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang confidential funds. Walang iba. Yun ang tingin ko sa kanya. Siya ay isang magnanakaw. Sinungaling at nag-hire ng assassin para magpatsugi kay PBBM, Elisa at SMR, no? Yun ang aking tingin at ang tingin ng majority ng mga Pilipino. Taong bayan ang may gusto niyan. Taong bayan, hindi ang Kongreso, hindi ang Pangulo, kundi taong bayan. Yun, no? Yan. So ano pa? So yun guys, no? Ngayon sa panahon ni BBM, ang mga tao, ang mga humihingi ng hustisya, ngayon nagkukumahog kasi alam nila na ang Pangulo natin ngayon ay patas. Ang Pangulo natin ngayon ay walang kinikilingan, di ba? Yan. So, ito pa sabi ni Attorney Claire Castro, no? Hindi siya tulad ng iba na 4:53 PM darating sa venue para sa SONA, kahit na 4 PM dapat ang SONA. So mga kaibigan, pinaringgan niya dito si Duterte. Dahil si Duterte po, dumarating late na late. Ang SONA ay 4:00, dumadating si Duterte late na mga 4:53 PM. Diba? So palagay ko si Duterte talaga ang pinaparinggan niya dito, no, ni Attorney Claire Castro. Kasi si PBBM po ay palaging on time, no? Ito po ay sagot niya kasi dahil po ito doon sa mga sinasabi ni Sara Duterte na puro kasinungalingan. Diba? Sabi niya, Madam, question, anong masasabi mo sa 10:25 nakainom while duty? Ay, nasagot ko na po, pero hindi niyo yata naabutan, no? So, sasagutin ulit natin, no? Nasagot ko na po yan kanina, no? Pero sasagutin ulit natin. So ito po yan, nahuli po si VP Sara Duterte sa kanyang kasinungalingan, no? Siya po ay nagsinungaling. Kasi po, no, ang sabi niya 10:30 pa lang daw ay ayun daw amoy alak daw. Sabi pa niya ha,
kung siya daw ang magsasabi, whiskey. Pero hindi po nagsisinungaling ang record. Record, merong dokumento. At ito po ang sabi sa dokumento, no? Ito po ay pinatunayan no ng dating Presidential Communications Secretary Cheloy Garapil. Ang sabi niya, si Duterte daw ay pumunta sa Malacanang ng 2:21 PM nung Wednesday ng June 19, 2024 para mag-tender ng kanyang resignation as DepEd Secretary at NTF-ELCAC. So malinaw na si Sara Duterte ay isang malaking sinungaling. Kasi pumunta siya sa Malacanang para mag-tender ng resignation, magbigay ng letter, 2:21 PM. Pero ang sinabi niya dito, 10:30. Napakasinungaling. Tsaka isa pa mga kaibigan eto eto. Alam niyo ba kahit na hindi nagsabi si Cheloy Garapil 'no, kahit walang sinabi si Cheloy Garapil, halimbawa hindi siya naglabas ng statement. Kahit hindi siya maglabas ng statement, mapapasinungalingan talaga natin na mali at nagsisinungaling si Sara. Bakit? Ganito yan kasi mga kaibigan. According to Attorney Claire Castro, mga kaibigan, kasi 'di ba, palagi nagmi-meeting sila Ang meeting daw ng Pangulo, minsan nag-i-start 7:00. 7:00 pa lang, no, ang meeting ng Pangulo. Ang akala daw ni Yusek Claire Castro, matatapos ng mga 3:00, ganyan, matatapos ng or earlier, pero hindi daw. Kapag sila daw ay nagmi-meeting, natatapos daw 6:00, 7:00, minsan na nga daw 8:00 na natatapos. So, how come mga kaibigan, nasasabihin ni Sara Duterte na nagbigay siya ng kanyang letter of resignation ng 10:30? Samantalang ikinuwento pa niya mga kaibigan, na meron daw muna silang meeting. No, na nag-meeting daw sila patungkol daw sa DepEd, yung opening of classes. How come na matatapos kaagad si PBBM sa kanyang meeting? Kung nag-meeting na, how come na matatapos kaagad si PBBM? Isinasabi nga nitong si Yusek Claire Castro na natatapos daw ang mga meeting hapon na daw talaga at minsan gabi na nga, 7, 8:00, minsan nagmi-meeting pa. Kaya dito, kitang-kita natin ang pagsisinungaling ni Sara Duterte. At sabi ko nga sa inyo, merong data. Hindi nagsisinungaling ang data. Ang sabi dito, naka-record yan mga kaibigan, pinirmahan yan, at meron yan yung pirma, may stamp yan mga kaibigan na ito ay na-accept, no? Sabi pa dito ni Cheloy Garapil, si Duterte daw mga kaibigan ay dumating, no? Pumunta sa Malacanang ng 2:21 PM nung Wednesday para mag-tender ng kanyang resignation. Kaya ang sinabi dito ni Sara ay isang malaking kasinungalingan. Sinungaling, di ba? Yan ang gusto niyo mga DDS, sinungaling. Yan talaga ang gusto niyo, sinungaling. Sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Kaya naman pala siya magnanakaw kasi sinungaling siya. At kaya naman pala siya sinungaling kasi magnanakaw siya. Vice versa, 'di ba? Kaya pala. Okay. Ano pa? Kaya pangit talaga kapag sinungaling kasi sigurado magnanakaw 'yan. 'Di ba? Pag sinungaling, sigurado magnanakaw. Yan. Ito pang good news, mga kaibigan. Detalye sa ulat ni Clazel Padilla. 3 taon simula nang mapasama ang Pilipinas sa listahan ng European Commission ng mga bansang itinuturing na may mataas sa panganib sa money laundering ngayong buwan ng Agosto.
formal nang inalis ang bansa sa high-risk list. Ayon sa Malacanang, refleksyon ito ng lumalakas na laban kontra money laundering at anti-terrorism financing measure. Pagsupil ito sa paggamit ng pera mula sa mga ilegal na aktibidad gaya ng smuggling, katiwalian at ilegal na sugal. Pagpigil din sa pagpondo sa operasyon ng mga teroristang grupo. Ang ibig sabihin nito ayon sa palasyo, Senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors ang maaaring maengganyo na mamumuhunan sa bansa, posible ring bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang foreign counterparts. pero hindi raw rito natatapos ang laban ng pamahalaan. Utos ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pag-iigihin ng BSE ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence. Tiniyak naman ng Bangko Sentral Kasi ganito yung mga kaibigan. Sa panahon ni Duterte, 2021, inilagay tayo, no? Nilagay tayo sa green list. Bakit? Kasi ang dami ng money laundering, no? Sa panahon ni Duterte, ha, grabe yung money laundering. Grabe yung cash smuggling. Grabe yung financing sa mga terrorism, no? Grabe. Grabe din yung dirty money coming from Pogo. Grabe ang katiwalian sa panahon ni Duterte. Kaya nailagay po tayo, no, sa gray list, mga kaibigan, sa international organization ito, no, mga kaibigan, no, na nagbabantay sa pera, no, na pumapasok, labas-masok sa Pilipinas. Binabantayan po ang Pilipinas. Nakalagay tayo sa gray list 2021 sa panahon ni Duterte. Dahil po sa talamak na katiwalian, money laundering, dirty money from Pogo, mga sugal at lahat-lahat na. Pero ngayon, mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, noong 2024, mga kaibigan, no, 2024, natanggal tayo sa gray list. So inilagay tayo, ibinaba, no, ibinaba tayo, ibinaba yung ating ranking. Tinanggal tayo sa gray list, medyo bumaba. Pero ngayon, mga kaibigan, ngayon mismo, August, talagang totally tinanggal na tayo sa listahan. Ibig sabihin, hindi na tayo yung focus ng attention. Hindi na tayo binabantayan. Kasi nakalaya na tayo doon sa suspicion, no, ng pagsususpetsa ng international community. Wala na yung mga money laundering, wala na yung mga dirty money, wala na yung mga money from Pogo, wala nang mga pera sa mga financing sa mga terrorism. Ibig sabihin, wala na yung mga korupsyon, wala na yung mga pera na labas-masok dito na mga dirty money. Dahil yan sa good governance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yun, mga kaibigan. Aminin nyo man sa hindi, halimbawa DDS kayo, hindi nyo man aminin, wala kayong magagawa, mga kaibigan. Yan ang facts, yan ang katotohanan, yan ang katotohanan na na-appreciate ng international community sa Marcos administration. Kaya lalong gumaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Ang hindi lang naman nakaka-appreciate niyan ay kayo na mga DDS kasi kayo ay mga bugok at mga tanga at mga walang alam. At talagang kayo ay meron kayong mga mindset ng mga kulto at ang gusto nyo ay puro kasamaan at puro patayan. Patay doon, patay dito, patay doon. Yun ang maganda para sa inyo. At ang maganda para sa inyo ay kriminalidad, pogo dito, cash smuggling dito, kidnapan dito, torture dito. Yan ang gusto nyo kasi kayo ay mga tanga at mga bobo, mga DDS. At ang inyong idolo nandun sa dahig, nakakulong dahil sa kanyang crime against humanity. Kasi kayo ay mga bugok at mga tanga. Kaya kayo ay sumasamba sa inyong Diyos na nasa dahig. Pero sorry, dahil kami, gising na kami.
the majority of the Filipinos, gising na kami at nagpapasalamat kami dahil meron tayo ngayong matinong Pangulo na dinadala tayo sa bagong Pilipinas. Isang matinong Pangulo na dahil sa kanyang pagiging matino, sa kanyang good governance ay natanggal tayo totally sa gray list. At ngayon ay hindi na tayo minomonitor ng international community dahil wala nang mga nagpa-finance na mga dumarating na mga nagpa-finance ng mga terrorism, wala na yan. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, di ba? Kaya nga winasak ni Digong ang Marawi dahil ang dami ng mga terorista. Oh, nagpa-finance, no? Labas-masok dito, labas-masok ang mga pera ng mga drug money, na Michael Yang, na Sami Uy, na inilalagak pa sa di umano, sabi ni Trillanes, inilalagay sa mga bank accounts ni Duterte. Kaya ayaw ni Duterte na buksan ang kanyang bank accounts. Kaya galit na galit siya kay Trillanes. Ayaw niyang pumirma ng waiver dahil makikita ang kanilang joint accounts di umano ni BP Sara Duterte na punong-puno ng drug money. Yan ang katotohanan na hindi nyo kayang pasinungalingan dahil yan ay merong resibo. Diba? Yan yon mga kaibigan. No? So, kaya ngayon, good news ito mga kaibigan, natanggal na tayo. Totally. Wala na tayo sa gray list, wala na tayo sa listahan dahil meron tayo ngayong matinong Pangulo na dinadala tayo sa bagong Pilipinas. Diba? Ng Pilipinas na So, yun po mga kaibigan, no? Mahirap ba tanggapin? Diba? Mahihirapan kayong tanggapin kasi hindi nyo kayang tanggapin. 3 taon pa lang si PBBM. Lampas Duterte. Ganyan lang si Duterte, oh. Oh. Yan. Si PBBM, ganyan, oh. Si Duterte, ganito. Wala sa kalingkingan si PBBM, nandito na, oh. Duterte, 6 na taon niya, oh. Dumi lang ng kuko. Si PBBM, ganun, oh. Napakatayong. Ang dami nang naabot ng Pangulo natin. Napakatayog. Pero ang Duterte nyo, dumi lang ng kuko. Diba? Yun ang katotohanan, no? Ito pang good news, no? PBBM din administration to. Walang ganito kay Duterte, ha? Walang ganito kay Duterte. PBBM lang to. Medicines ng PhilHealth. Magandang gabi, Pilipinas. Bayang sinimula na ang libreng gamot program ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga PhilHealth member. Pwede itong ma-avail sa mga piling outpatient medicines ng PhilHealth. Hanggang 20,000 piso ang halaga ng libreng gamot ang pwedeng makuha taon-taon. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Epektibo na ngayong araw ang mas pinalawak na PhilHealth Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o PhilHealth Gamot. Maaari nang makapag-avail ang mga miyembro na aabot sa 75 outpatient medicines sa mga accredited gamot facility na may annual benefit limit na 20,000 piso. Kasama rito ang mga gamot para sa impeksyon, asthma at chronic obstructive pulmonary disease o COPD, diabetes, high cholesterol, high blood pressure at sakit sa puso at nervous system disorders. Kasama na rin ang supportive therapies. Ilan sa mga accredited gamot facility ay VitaCure, Generica Drugstore, CGD Medical Depot Incorporated at Chinese General Hospital. Una nang inilunsad PhilHealth Gamot noong 2023 pero sa ilang probinsya pa lang. Paalala naman ng PhilHealth sa mga miyembro nito na panatilihing updated ang kanilang record para sa mas mabilis na transaksyon sa pag-avail ng benepisyo. In spite of us not having additional subsidies, palawigin pa at palawakin ang benepisyo. Tiyakin pong tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa senior citizen Nanay Perla, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin sa gamot na umaabot sa 6,000 piso.
Kasama rito ang kanyang maintenance sa high blood, multivitamins at pampatak sa mata ng kanyang mister na inopera lang sa mata dahil sa katarata. Nagpapasalamat siya sa PhilHealth dahil wala silang binayaran sa operasyon ng kanyang mister na posible raw sanang umabot sa 50,000 piso. Napakaganda ng pinaano ngayon sa mga senior kasi ang laki ng kaluwagan, pero mo 30,000 makakameno sa amin, makakatulong ng malaki. Magpapasalamat ako sa PhilHealth na bibigyan kami ng tulong para sa mga senior citizen. Yun lang po, salamat po sa PhilHealth. Kinakailangan munang magparehistro ng mga benepisyaryo sa PhilHealth Yakap Clinic na malapit sa kanilang lugar para ma-avail ang PhilHealth gamot. Kailangan na may prescription mula sa primary care doctor na naglalaman ng Unique Prescription Security Code o UPSC na siyang ipapakita sa alinmang gamot facility kasama ang government-issued ID card. Ayon sa PhilHealth, 24 na iba pang facilities sa National Capital Region o NCR ang nagpasa na rin ng kanilang letter of intent para sumali sa naturang programa. PN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong. Yan. Walang nakaisip niyan. Ang Pangulo lang natin ang nakaisip niyan. Walang ganyan sa panahon ni Duterte. Kasi si Duterte pumapatay. Ang Pangulo naman natin bumubuhay. Yan ang pagkakaiba nila. Kung si Duterte pumapatay ng Pilipino, si PBBM bumubuhay ng mga Pilipino. Si Duterte pumatay ng 30,000, si PBBM bumubuhay ng milyong-milyong Pilipino. Yan ang pagkakaiba ng PBBM at Duterte administration. Dito na ako sa bumubuhay kaysa pumapatay. Di ba? Wala kayo, talo na kayo. Gayahin ko sa talo na kayo. Talo na kayo. Wala na kayong magagawa. Talo na kayo. Ginaya ko lang si Sara. Ganyan si Sara, di ba? Viral yun eh. Yung video niya na yun eh. Nag-viral yun eh. Sabi niya, buti nga, wala siya, buti nga sa'yo, wala kang ganyan si Sara eh. Tingnan nyo, nasa Facebook ko, viral. Diba? Kasi yung idol nyo, isip bata, isip kinder. Hindi nga kinder eh, nursery lang, no? Good news. Ferdinand R. Marcos Jr. Nakakuha po ng mataas na marka ang Office of the President at iba pang ahensya ng gobyerno sa isinagawang Agency Performance Review ng Department of Budget and Management o DBM para sa nakaraang taon. Si Harvey Valbuena sa report. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakakuha ng very satisfactory rating ang Office of the President sa 2024 Agency. Di ba? Nakakuha ng very satisfactory rating, no? So, Performance Review ng Department of Budget and Management. Ito ang grado. Kasi nga, bakit siya nakakuha ng ganon? Kasi nga, walang korupsyon. Di ba? Ano pa? Ito yung most corrupt. Siya ay kinilala. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit? Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So,
Ubus na. Umamin na magdanakaw. Ay naku, ito namang isa. Umamin na naninira siya ng sisirain daw niya lahat. Pag-alis ko, nagbeso-beso Ito, siya sa ito, ito. akin. This was 10 Ito. Umamin siya. or 10:30 in the morning. Oh, ito yung kasinungalingan niya. Hindi na ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 in the morning. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Yung una bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong alam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Kaya pala siya naninira kasi gusto pala niyang, Nagbeso-beso siya. ayaw pala niyang bumaba. Araw po sa inyong lahat. Gusto niyang maging pangulo, ayaw niyang bumaba, kaya sisirain niya lahat. At wala daw siyang pakialam kung totoo o hindi, basta sisirain niya lahat. Grabe. Ay, nako. Grabe siya, oh. Ito. Forever. Kaya ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito. Ayaw na niyang bumaba, kaya naninira siya. Pambihira, no? Ay, nako. Kawawa naman to. Kawawa. Yan. So mga kaibigan, matulog na tayo, no? It's naka 1 oras at 25 minutes na tayo, no? Maraming salamat, Kami-Kaniko TV. Maraming salamat. Yan. Salamat po lahat po ng mga nanood, mga DDS na stress na sila sa akin, no? Wag po kayong stress, no? Wag po kayong magagalit. Ito po ay kumbaga walang personalan. Real talk lang po tayo dito. Real talk lang tayo, no? Walang personalan. Wag po kayong ma-stress. At baka mamaya kayo ay tumalon sa tulay. Bye-bye! Good night!